Hi guys, magandang madaling araw. So, i-share ko lang po talaga yung sitwasyon dito. Actually wala na po kaming tulog. Ako din, walang kain kasi nag-refuse ako sa rice. Ayan. Ngayon, yun sa hinga ng bata, masaya kami dahil wala na po siyang clear na yung paglaglag niya, hindi apekto sa utak. 2 times siyang CT scan sa MRI. Tapos naghintay kami ng observation. Naka-observation siya. So, papauwi na kami kanina bandang 10 dito. Ngayon, bigla pong yung doktor ayaw kaming payagan na lumabas. Ngayon po, may isa pang doktor na pumunta. Ang sinabi naman niya, tawag na to, sabi po ng doktor is, okay na yung baby, makakaalis na kayo. Ngayon, tawag na to. Nagtanong yung amo ko, syempre masaya kami kasi makakauwi na kami nila boss. Ayan. Sabi niya, paano pag nagsuka po ulit? Yun po yung sabi niya, pag nagsuka ulit, hindi na tungkol doon yun sa paglaglag. Kasi nga wala naman kasing tama, nakatihaya, tapos dito yung may bukol. Anyway po. Ngayon, bigla naman nagsuka yung bata nung paalis na kami. Sabi ko, madam, kasi nurse yun si madam eh. Marunong naman din ako ng ganun. Sabi ko, madam, pag nagsuka po yan, nanghihinam po yung bata. Kasi nga, wala pang kain. Tapos milk lang. Tapos, pinagbabawalan niya kasi nga under observation. Every 2 hours yung dede. Walang solid yung laman ng kanyang sikmura. Kaya nasusuka din. Tapos mabaho ang pupo dahil walang laman, walang solid. Ang gusto naman ng madam, ipa-GI siya. O yun nga, ipa-check yung gastrointestinal niya. Baka na-poison naman daw. Sabi ko, ano ba yan po? Sabi ko, syempre, bilang tao, kailangan ko na rin magpahinga at matulog. Nagpaalam ako. Kasi hindi na maganda din doon. Kailangan ko rin isipin yung sarili ko. Tapos, about dun sa pupo nga, gusto din nilang i-stool para malaman kung ano yung kung na-poison daw pa o nangyari. Nagpapaliwanag ako kay madam, ayaw niya. So, ang doon, kawawa naman kasi yung bata. Hindi naman ibig sabihin porque cleared ako ganon. Pero, dinig naman nilang lahat yun na tapos naman tungkol dun sa bagsak kasi malaki naman si baby at saka dapat pauwiin na. So, ayan po, hindi kasi mananahimik yung kalooban ko unless na may mali. Tas, nagpapaliwanag ako, ayaw din naman nilang sundin. So, kawawa yung bata. Hindi naman siya lalagyan ng swero or kanyola. Pero dahil nag-vomit siya, sumuka ng sumuka, gusto sanang palagyan ni madam ng ng swero kasi nga madidehydrate. Pero hindi pa nga lumalabas yung resulta. Nag-result niya na fine yung bata. Wala naman tama sa utak. At saka normal nga kahapon pa. So, parang nagiging ako guys. Actually, may hininga na ako ng tulong dito eh. Parang na-hostage na ewan. Actually, wala naman talaga po akong kasalanan dahil inamin ko naman kung ano mga nangyari. At yung mga doktor na mismo nagsabi. Pero bakit, ayun ulit, pinipilit nila yung bata na bitangin, kawawa naman po. So, ayun, magpapahinga ako kasi nga, dapat hindi ako uuwi. Kaso pangit na yung atmosphere doon, nag-aaway yung mga doktor. Yan po sa Andalusia Hospital. So, yun, pinahingi na rin ako ng tulong sa tito ko kasi grabe na yung iniyak ko kasi nga ang puro problema. Mararamdaman mo talaga yung problema pag wala kang tulog kasi paulit-ulit na lang na naghahanap ka ng trabaho tapos hindi ka makahanap ng maayos. Ang gusto mo lang naman ay tumulong sa pamilya mo. Tapos ayan nga.
Alam ng Panginoon ang lahat. Ngayon po, sinasabi ko na umuwi or what. Parang ang bilis naman ni Sir when it comes to pauwiin ako. Siguro, dahil alam niya rin na kailangan ko magpahinga. Ayan. Pero hopefully po, inshallah, panalangin sa Diyos na gumaling na yung bata. Kasi sila rin yung nagpupush na i-check, kawawa naman yung baby. 1-year-old pa lang din yan. Walang laman yun dyan. Pero, naginawaan ako kasi sabi ng doktor, ipipid daw ng solid. Hopefully, sana po. Ayan guys, grabe yung itsura ko. Itong mukha na to, wala pang hilamos. Pag-uwi namin, ng mga alauna kahapon. Alauna ba? Mga 5 ako gumising. Pero wala pa akong tulog nun. Nagluto ako ng breakfast para sa kanila. And then eto, hindi pa ako nakakain yan. So, ayan guys. Tama mo na yung papakute. Yeah. Hindi bili yung ganun na pumapasok sa utak mo yung mga masamang thoughts o masamang pag-iisip base sa mga nangyari na talagang sinasadya kasi every movements may meaning and then may naririnig ka rin na salita regarding sa iniisip mo. Torture din. Pangit. Gusto kong magpaalam kanina, sinabi ko sa tito ko. Pero ang sabi niya, maawa ako dahil ganun na. Buntis yung madam. Ako, okay lang naman po sa akin lahat, pero iniisip ko din yung sarili ko. Pag alam ko naman kasi na masama, dahil meron akong sabihin natin kiniglin, hindi din eh. Meron kang prinsipyo, hindi rin eh. Kung ano yung nasa puso mo na nararamdaman mo na tama, yun yung susundin mo. Kahit na sinasabi na parang yung pamilya mo ay ganito ang gagawin nila, tinawanan ako ng tito, huwag ka mag-iisip na hindi maganda. So, masakit yung ulo ko po. Umiiyak din ako kanina. Hindi dahil dun sa paggalaglag or yung nangyari. Kasi nangyayari na kasi lumalabas na yung mga pagkatao nila which is hindi na maganda. Nasasaktan din naman ako. At yung mga tao na nadidinig ko na umiiyak yan. Dahil may pamilya din naman ako syempre. Kaya nanghihingi din ako ng tulong. Ayan po guys. Ayan po, hope na may mag-advise din po sa akin. Ayan. Kasi nanghihingi po ko ng tulong din. Ayan guys, marami pong salamat at sana gumaling na po si Libby. Thank you po at magandang gabi. Ayan, kakain na ako kasi nagdadalawang araw na hindi ko makain. Medyo natatakot ako dahil mag-isa din ako sa bahay. Ayan guys, salamat po. At bye-bye. Thank you for watching. Shout out dun sa inyong takit po. Dito, pasensya na po. Ayan. Bye po.